Sa dili pa ko mo ato sa unahan, akong pagkaroon o pagyumpo sa dilitungan, libungan, bugto-buhin ng Diyos mo Diyos, nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa tanang butang, makita o di makita, lakip na itong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Palakpakan na ito ang bugto-buhin ng Diyos ang stock na sa adlaw papahulay, mga kaigsunan, ana-ana po ta dire kay i-celebrate na ito, importante ang ating papahulay, ikaduha, ang anniversary dire sa ginabot. Palakpakan na ito ang bugto-buhin ng Diyos. I remember, ganing story dire sa pagpatukod ng simbahan. Pastor Mans, sama sa, ako na doon po ni kay Pastor Lahi. Nga na siya, nagpatukod si Tatay Calixto og simbahan. Dire, Pastor Joseph. Tapos, ana si Pastor Lahi, si Tatay Calixto, dili kay na sa tigmensahe. Pero sa sulti ni Pastor Lahi, pinaagis kabuutan nga gipakita ni Tatay Calixto, daghan ang nisimba dire sa ginabot. Ha? Ano man? Si Tatay Calixto mga kaigsunan, mubaklay na. Bisag kung sa kalayuan na makaadto lang og meeting. Kabalo ka every time musulti si Pastor Lahi sa mga mensahe, naagid sa Tatay Calixto na himuon niyang example. Kaya uban man gud mo rason ta, wala ko'y plite, wala inana. Mo nang ang example ni Pastor Lahi si Tatay Calixto, bisag sa Palawan iyahan na istorya. Nga naay usa ka elder ato sa Mindanao, niya na sa nga baklayon niya, buntag palanggaan. Di bata pa na sa Tatay Calixto kay kabalo mo ano, ang atong lawas ray mo dunot mga kaigsunan, pero ang ato ang puso ginarenew nas bugto ubuyos adlaw-adlaw. Isaias 40. Kasama sa usa ka agila. Ha? Pasalamat ta sa Algapre family nga gi-welcome ta dire. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So atong pagaisgutan karon, paminaw mo, ug gusto nako na aabrihin yung mga balaang kasulatan kay atong tun-an karon ang history. Kabalo mo ang history, dili ko kanang history sa unang panahon, katulgon ko, magduka ko. Ha? Mo bitaw sa panahon ga eskwela ko mga kaigsunan, akong history time 7:30 to 9, dili sa buntag kundi sa gabi. Mo nang magduka ko, di gyud ko ganahan og history. Pero sa time na nagbasa ko sa balang kasulatan mahitungod sa history, pagkanindot man di ay sa history sa bugtong buhi nga Dios. Sa panahon nga si David, iyang napildi si Goliath, dili tungod sa iyang kaisog ug kakusgan, tungod sa bugtong buhi nga Dios, daghan kay mga na story ni Joseph diha, daghan kay mga story. So karon mga kaigsunan, gusto na ako nga pag-aaprihan ninyo yung mga balaang kasulatan. Kung usa akong gistorya diri ma-absorb ninyo pinaagis balang espiritu. Kay dili lang sapat nga maminaw mo sa kuha, magtutok mo sa kuha. Pag take note mo mga kaigsunan, kay magamit ni ninyo sa katapusang mga adlaw. Ha? So atong paghisgutan karon, pero bago ko mo proceed sa ako ang mensahe karon, akong giampos bugtong buhi Dios, pag-ampo mo siya ng hunaw kasing-kasing, pero before ana, biyay ang tanang mga kalayugot, kapungot sa inyong kasing-kasing, aron mosulod ang balang espiritu sa bugtong buhi nga Dios sa inyong kasing-kasing karon ug masabtan ninyo ang mga pulong sa bugtong buhi nga Dios. So sa atong paghisgutan karon, ang paghisgutan nato mga kaigsunan ang 144,000 sa Revelation. Actually naka-mention ko 144,000 sa akong mga mensahe. Pero wala ko ni specific sa 144,000, tapsing lang. Tama? Ni-tapsing lang ko, nag-claim na ito, makita ang 144,000. Kung papangitaan, tag mga supporting verses, anong gi-claim man ninyo kamo 144,000? Nga ang gisulat diha, 12 tribes of Israel man. So, kay 12 ka tribong ni Israel, anak yun na, mga Israelita yun na. Diba? Revelation 7 verse 5 to 8. Makita ninyo diha ang 12 tribes of Israel. So, pangutanong mo diha, anong ga-claim man mo 144,000? So, dapat naatay idea. Anong gi-claim na to ang 144,000? Dili kay ingon manggod sa katong gaminsahe, kami daw ang 144,000. Ha? Dapat kamo mismo makatubag mo ana mga kaigsunan. So mao ni nga mensahe gihatag sa bugtong buhi nga Dios karong mga taknaa mga kaigsunan ala papahulay. Pagkatun-an nato ang 144,000. Kaysa ako mga previous na mga mensahe ni mention ko Revelation, gitapsingan na ako ang 144,000 pero wala ko ni specific ani nga topic. Wala na ako siya na explain. Pinaagis giyas balang espiritu. So karon, ang title sa itong pag-istoryan, Who are the 144,000 of Revelation? Kung naamoy balaang kasulatan, abrihin ninyo, kay ato ikumpara ang 12 tribes of Israel sa Old Testament o sa New Testament. Unya, taon-taon. Ha? So usa ka gira nga nahitabo mga kaigsunan. Sa panahon, year 1990 to 1991, gitawag ni siya og Persian Gulf War. Nga naman, kaya ang Iraq mga kaigsunan, atakihon nila ang Kuwait.
kay gusto nilang makuha ang reserve nga oil. Apan, wala na himuot ang United Nations sa ilang gibuhat. Mautong ni-intervene ang Amerika, ang gibuhat sa Amerika, nagpadala sila sa ilang daghang mga sundalo. Unya, ang taktika sa Amerika, mga kaigsunan, ang gibuhat nila, nagpadala silang sundalo dito dapit sa may mga dagat. So, giilad nila, nag-diversional tactic ang mga Amerika. Pero ang mga elite na mga sundalo, gipadala dito sa disyerto. So, kay nailad man ang mga Iraqi army, ang general sa Iraq, gipadala niya tanan sundalo dito sa dagat. Wala na'y nabilin sa disyerto. Maotong napilde ang Iraq army. Ha? Kay tungod, nailad sila mga kaigsunan. Ha? So, nidaog ato, within 20 hours lang mga kaigsunan nidaog ang Amerika. Tungod ang ipadala dito mga elite na mga army, mga kaigsunan. So sa kani mga elite army, mga special forces, mga kaigsunan, mao ni sa mugamit o mga guerrilla tactics. Kabalo mo sa guerrilla tactics? Ha? Atake, doko. Mao na guerrilla tactics, mga kaigsunan. Ma-apply ni nila sa ilang special combat na ilahang training. So kaning mga special forces, mga kaigsunan, mga elite na mga military, niagi ni sila og mga lisod na mga physical and mental training. Ha? Kung kinsa man gani itong makapasar, mga kaigsunan, unang-una sa self-control. Dapat na ipagpugong sa kaugalingon o kabalo musunod, mga kaigsunan, kung unsay gisugo. Maoratoy makapasar na mahimo kang elite. Sa atua sa Pilipinas, natay SAF. Tama? Ha? So sa military na mga special forces, mga kaigsunan. Kay dapat kung ikaw niapil ani nga training, special forces ka, kabalo ka mo sunod sa mando sa leader. Ha? Dili ka magbangag og imo. Ha? Kay kaning mga special forces, kaning mga elite, mga kaigsunan, special ang ilang misyon. Ang gihatag sa ilang mga misyon, mga kaigsunan, mga dangerous, mga delikado, complex mission ila ha. Ha? So that's why kinahanglan nila intensive na training. Ug magmadaugon yung mga military, mga kaigsunan, mga special forces, bisag gamay lang sila tungod sa ilang training. Ha? Masusama na sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa panahon nga ninaog ang bugtong ubuhi nga Dios, naapod siya mga special forces. Naa siya mga elite, military elite nga gipili. Mao ni ang 12 ka disipulo sa bugtong ubuhi nga Dios. So gitraining ni sa bugtong ubuhi nga Dios yung mga disipulo. Tulo og tuwa ka tuig. Personal yun, nakipag-istorya ang bugtong ubuhi nga Diyos. Nakaupa nila ang bugtong ubuhi, gitraining sila sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ha? Gigamit sila sa bugtong ubuhi nga Diyos para sa mga misyon nga gipadala sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ug nagmadaugon ang mga disipulo sa bugtong ubuhi. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. Napenetrate, mga kaigsunan, sa mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Diyos ang kamanduan ni Satanas. Nga naman, at the day of Pentecost, doon na expansion sa Christian faith. 3,000 a day ang nagpabautismo sa pagmensahe nila Pedro. Nagmadaugon ang mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Diyos tungod kay gitrain sila sa bugtong ubuhi nga Diyos, mga kaigsunan. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Diyos. So dire sa Revelation, mga kaigsunan, naapoy gitawag na mga special forces. Ha? Naay mga army dire sa Revelation. Walay lain kundi ang 144,000. Ha? Kaning 144,000, mga kaigsunan, doon na ni special relationship sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ha? Doon ang kasing-kasing sa 144,000 sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ug naa ni sila silyo sa pangalan sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ug usa pa, ang 144,000 mag-alawit sa bugtong ubuhi nga Diyos. So ang pangutana, nganong importante man ang 144,000? Ha? Tungod, kung kisa itong nakaduog sa kuminsahe atong Sabado, may tungod sa 3 angels, mauni trabaho sa 144,000 in the last days. Ha? Nga andamon sa 144,000 mga sundalo sa bugtong ubuhi nga Diyos ang kalibutan bago ay kaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Diyos diri sa kalibutan. Ha? So pangutana, kinsa may maapil aning 144,000? Kinsa may puno, mupuno ani ng mga ranggo, mga kaigsunan nga gamay ramang kayo ta. Kaabot ba di tag 144,000? 144 noon kaabot ta. Tama? Pero wala kag 144,000 di ta kaabot. Ha? So atong istoryahan ni mga kaigsunan kung kanibang 144,000 sa Revelation, symbolikal ba ni o literal? Ha?
Para naatay background may tungkol sa 144,000. So makaingon ta nganong magtuon mataan ang mga propesiya sister nga dili man na importante sa atong kaluwasan. Kay matud pa sa Marcos 16:16 ang mutuog magpabautismo maluwas diha ka ta mag-focus. Ha? So kung walay magtuon sa propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios, masusama tas mga Pariseo makaigsunan. Unsa may gibuhat nila? Unsa sultis bugtong ubuhi nga Dios? Kabalo mo mutag na nga kung kanimo nilandong muulan. Pero di mo kabalo sa mga senyales sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So dili man sa critical sa atong salvation makaigsunan, pero importante nga tun-an nato ang propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios para makabaluta kung asa na nga panahon karon. Para makabaluta unsay role nato diri sa gingharian. Ha? Kay dili ang role nato diri makaigsunan, musimba ta, muulita, musimba ta, muulita. Dili lang na mao ang role nga gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios sa matag usa sa atoa. So sa pagtuon nato sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios magauban ang blessings ani. Ha? Karon makaigsunan kanang naamoy ginitang balaang kasulatan diha. Tanawan ninyo o paminawan ninyo ang mga bersikulo nga akong ihatag sa inyo karon mga kaigsunan. Pag ampo mo diha mga kaigsunan kay atong sudlon ang topic sa 144,000. Pinaagi ni sa gahom ug sa giyas balang espiritu sa bugtong buhi nga Dios. So asa ta magsugod para ma-identify nato ang identity aning 144,000 mga kaigsunan. Kailangan nga ma-consider nato ang duha ka pillars of truth sa balaang kasulatan. Mauning duha ka pundasyon mahitungod sa 144,000 in which mabasa nato ng una nga pundasyon sa Revelation 7 verse 3 to 4. Talago ng bugtong ubuhi nga Dios ng mao sa Ginoong Jesucristo. Revelation chapter 7 verse 3 to 4. Nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios, amo nang katimrihan diha sa ilang mga agtang. Og nadungog ko ang gidaghanon sa tinimrihan, usa ka gatos og kapatan og 4,000 ka mga tinimrihan gikan sa matagbanay sa mga anak ni Israel. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. So ang gisuryahan ri mga kaigsunan sulod data 12 tribes of Israel, 12 ka banay ni Jacob. So kay diri magagikan ang 144,000. So makaingon ka nga, so kung gikan na ni sa banay, sa anak ni Jacob, maapil ba ita ni? Nga dili man ta Israelita, mga hintil man ta. So ang gisgutan dira makaigsunan nga 12 tribes of Israel, mo na si Judah, Reuben, si Gad, si Asher, si Naphtali, si Manasseh, si Simeon, si Levi, si Issachar, si Zebulon, Joseph, and Benjamin. Timanin ninyo nga pangalan, kaya ato ning pagkahisgutan sa unahan makaigsunan. Timanin ninyo. So ikaduha nga pundasyon sa kamatuoran mahitungod aning 144,000 mabasa na to sa Revelation 14:1 and 4. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios sa mao sa Ginoong Jesucristo. Revelation chapter 14 verse 1 and 4. Unya mitan-aw ako og ania karon diha sa bukid sa Sion nagtindog ang kordero og uban kaniya ang usa ka gatos ug kapatan ug 4,000 ka tawo nga nanagbaton sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang. Og kini sila mao kini sila ang wala mahugaw tungod sa mga babayi, sanglit mga maputli man sila, mao kini sila ang nanagsunod sa kordero bisan asa siya mulakaw. Kini sila gilukat gikan sa katawhan ingon nga inunahang mga bunga alang sa Dios ug alang sa kordero. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. So nakita ba ninyong difference diri mga kaigsunan? Ang kaning Revelation 7 mga kaigsunan nga na-mention ang 12 tribes of Israel, diri na pagpatik mga kaigsunan nga naa patas kalibutan 144,000. Pero kung pansinin mo ang Revelation 14, mao nang nakita ni Apostol Juan didto na sa langit. Kanang Revelation 7 mao nang gipaabot karon ang 144,000 nga makumpleto na. Once na kumpleto na, buhian na sa upat ka anghel nga nagunit sa upat ka corners kalibutan ug diadto na magubot tanan, magdunga na ang kagubot tanan. Gira, sandalo, tanan dunga na na. So bantayin ninyo mga kaigsunan. O sige, ingon diha, mao ni ang first fruit, unang bunga. Mao ning inunahan ng mga bunga, first fruit na siya mga kaigsunan. Kanang 7 diri na sa pagpatik sa atoa, kanang 14 nagisulti diyan ni Apostol Juan, mao na dito sa langit sa mga langit na nakita niya mga kaigsunan nga wala na haluan na mga kaigsunan, mga virgins. Dili porket mga lalaki ray makasulod dito Pasabot sa mga virgins diha, putli ang doktrina. Wala na haluan og lain.
So isgutan nato diri makaigsunan. Ang pinaka-root ani mao ang 12 tribes of Israel. So isgutan nato ang Samaritanhon og ang 10 ka tribo nga nawala. So nakadungog ta na ay Samaritanhon, na ay mga Hintil, na ay Hudyo, wala ta kabalo asa magiday nagagikan ang Samaritanhon. So after nawala si King Solomon, mga kaigsunan, natunga ang gingharian. Gitawag sa northern tribes o southern tribes. So ang kaning northern tribes mo na siya gitawag Kingdom of Israel. Nga ang capital city ang Samaria. O dire sa southern tribes mo rin Kingdom of Judah, na ang capital city mao ang Jerusalem. So natunga ito makaigsunan. Kay gialaw sa bugtong ubuhi nga Diyos makaigsunan nga matunga ang gingharian tungod sa sala nga nabuhat ni King Solomon. Tungod sa iyang pagserbisyo sa laing mga Diyos. So gihatag ang northern tribes, ang Kingdom of Israel, ang 10 ka tribo kay Jeroboam. Mao ni ang servant ni King Solomon. Gialaw tos bugtong ubuhi nga Diyos. Ug ang hari diri sa Kingdom of Judah walay lain kundi ang anak ni King Solomon, kundi si Rehoboam. Ha? Nga importante man tunan nato ang history. Kay para makabaluta, asa magagikan ug unsa ning 144,000. So mubalik yun ta sa history. Kay wa man ta kabalo mo kalit ratag sulpod ya i-claim nato na nga kita 144,000. Pero kung pangutan unta sa may supporting verses ninyo, nga kanang 12 tribes diha mga Israel man na. Kaya nakita ako na nag-comment ana before. Ha? Nga kana daw 12 tribes diha gikan pa na sa panahon diadto ni Abraham. Wala daw tay labot ana pagkaluoy nato. So ang concern nato diri makaisunan, madetermina nato kung kaning 144,000 kay mga literal banin na mga Israelita o mga spiritual na mga Israelites gikan sa 12 kabanay ni Jacob. So tan-aw nato ang Old Testament makaisunan kay mo ni naghatag important clue sa atoa. Kaning 10 northern tribes, kaning 10 ka tribo nga nawala, mao toy gipapangita sa bugtong ubuhi nga Dios sa panahon nga gisugo niya yung mga apostoles. Mao ni ang nawala nga tribo, ang 10. Ang gibuhat nila makaigsunan, nitalikod sila sa bugtong ubuhi niya, nagsimba sila mga idols. Nagsimba sila mga idols mga igsoon. That's why gialaw sa bugtong ubuhi nga Dios nga mabihag sila sa Assyria 722 BC. Mabasa niyo na sa ikaduhang hari 17 verse 6. Pero ang Kingdom of Judah, mauning tribe of Judah and Benjamin, mga kaigsunan, wala nila nakita ang kasipyatan sa ilang igsuon, katong 10 tribes. Gisunod po nila, unsay gibuhat sa ilahang mga igsuon, katong 10 tribes. Ang gibuhat nila, nitalikod po sila sa bugtong ubuhi nga Diyos, ug nagserbisyo laing mga Diyos. That's why, gialaw po sa bugtong ubuhi nga Diyos, mga kaigsunan, na makaptive sila, mabihag sila sa Babylonia nga ang hari wala lain si King Nebuchadnezzar. So after spending 70 years mga kaigsunan sa paggabihag, gipadala si King Cyrus the Great. Maotong napilde ang Babylon Empire ug nipuli ang Persian, Medo-Persia. Si King Cyrus gipadala ug naghatag og decree ang hari nga si King Cyrus nga papaulion na ang mga Hudyo sa ilahang lugar mao Jerusalem. Pero walay mo balik tungod bagsak pa ang walls. Mabasa nyo sa Nehemiah o Ezra na. So diri sa 10 ka tribo makaigsunan, wala kay mabasa sa history. Wala kay mabasa sa balaang kasulatan nga dunay namalik daghang pagbalik padulong sa Jerusalem. Wala kay mabasa. Pero diri sa Judah makaigsunan, sa tribe of Judah and Benjamin, daghan ang namalik gikan sa Babylonia. Pero diri sa 10 tribes, mauni sila ang gitawag og the lost tribe of Israel. Muning nawala nga tribo makaigsunan. So sa panahon na nabihag ang Israel, ang katong 10 tribes makaigsunan, na destroy ang Israel makaigsunan, gipangkuha sila, gipandala sila sa Assyria. So naitabo diya makaigsunan, nahimong probinsya sa Assyria ang Samaria, in which ang Samaria mao nay kapital sa Israel, kay natunga man ang gingharian sa akong gisulti ganina. Ang gibuhat sa hari sa Assyria, iyahang giilisan ang mga Israelites. Di ba gipangkuha niya, gipangdala niya sa Assyria, ang gibutang niya dito, nagkuha siya lain-laing mga tao gikan sa Babylonia, gikan sa mga pagan na mga nations, so gibutang sa Samaria. Mabasa ninyo na sa ikaduhang hari 17:24. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao sa Ginoong Kristo. 2 Kings
chapter 17 verse 24. Og ang hari sa Assyria nagdala sa mga tao gikan sa Babylonia, og gikan sa Kuta, og gikan sa Ava, og gikan sa Hamat, og gikan sa Sepharvaim. Og gibutang sila sa mga syudad sa Samaria, ilis sa mga anak sa Israel, og ilang gipanag-iya ang Samaria, og nanagpuyo sa mga syudad niini. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. So nangawala ang mga Israelites sa Samaria, pero dunay nagpabilin nga wala na deport ba, wala na pahawa. So mo na siyang gitawag mga kaigsunan na mga infamous Samaritans. Kay tungod nahaluan na ang Israel sa lain-lain na mga pagan na mga doctrines. Mo nang gitawag sila Samaritans. Ang ebidensya diha sa bagong tugon, suko kaayo gidumtan sa mga Hudyo ang mga Samaritanhon. Kay tungod nga naman, dili naman sila pure Israel. Dili na sila pure Israelites sa dugo ug sa religion, tungod kay haluan na sila. And after that, mga kaigsunan, nakigminyo na ang mga Israelita sa mga Assyria. Mo nang gitawa, dili na nila ma-identify lahang mga identity. Dili na sila Israelites. So makita nato mga kaigsunan, nga lisod na kayo i-determine karon kung pure ba ni nga descendants sa gikan sa 12 tribes of Israel. Literal nga Israel Kaya wa ka kabalo mga kaigsunan. Naaday traces nga dugo ni Abraham diha sa imong dugo karon, kalahi diha ni Abraham dili spiritual kundi literal. Kay tungod ang gisulti diha sa Ezekiel 12:15 mga kaigsunan nga gipa-scatter ang 10 tribes sa lain-laing mga nasod. Muna posible mga kaigsunan nga lulo din nimo si Abraham. Posible kay ang Israelites ni-scattered man sila around the world. So hitabo din mga kaigsunan, sa panahon nga naghatag og mga propesiya ang bugtong ug buhi nga Dios mahitungod sa Israel, i-address niya ang kaninga propesiya, naka-focus siya sa children of faith, sa anak sa pagtuo. Pasabot, spiritual Israel. Regardless mga kaigsunan, kung ikaw ba usa ka Hudyo o usa ka Hintil sa dugo. So diri mga kaigsunan, makita nato maghatag tag mga bersikulo nga magpamatuod sa kamatuoran. Romans 2 verse 28 to 29. Dalaygon na bugtong ubuhi ni Dios nga mao si Ginoong Kristo. Romans chapter 2 verse 28 to 29. Kay ang usa ka tawo dili tinuod nga Hudyo kun ang iyang pagka-Hudyo anaa sa dayag nga panagway, ug ang iyang tinuod nga sirkonsisyon dili ang anaa sa dayag diha sa lawas. Kay ang tinuod nga Hudyo mao kadtong tawo nga Hudyo diha sa kinasuluran sa iyang pagkatawo, ug ang tinuod nga sirkonsisyon maoy usa ka butang nga iya sa kasing-kasing espirituhanon ug dili sumala sa mga litra sa kasuguan. Siya magadawat sa pagdalayig nga dili gikan sa tawo kundi dili gikan sa Dios. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios para ni sa ato ang mga kaigsunan. Unsay sulti diha sa 29? Ang tinuod nga Hudyo mao katong tawo nga Hudyo diha sa kinasuluran sa iyang pagkatao. So it means mga kaigsunan, naka-address ning Romans mga kaigsunan para sa mga spiritual Israel. Remember the story of kuan mga kaigsunan, katong Samaritan woman dato sa Atabay nga nakikistorya sa bugtong buhi nga Dios. Kato ni sulti sa 5 kabuok ang iyahang bana. Wala siya bana kay 5 yung gikauban. Remember? Unsay sulti atong Samaritan woman, ingon siya nga ningon mo mga gikan diri pagasimbahon ning bukira ang Dios. Apan sa sulti sa bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan sa Juan 4:23-24, ang gisulti niya mga kaigsunan nga moabot ang takna nga ang tinuod nga magasimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Sumabot ang takna nga dili nimo pagasimbahon ang bugtong dito sa Jerusalem o diha dito sa kabukiran, kundi simbahon siya sa espiritu ug kamatuoran. Kay tungod ang Dios espiritu. Ug ang magasimba kanya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. So dili na necessary makaigsunan nga kaning 12 tribes gisgutan sa Revelation 7 verse 5 to 8 is literal Israel. Kay sa panahon man lang mga kaigsunan nga wala gidawat ang bugtong ug buhi nga Dios nga siya ang Bisayas sa panahon sa mga Hudyo, diadto pa lang mga kaigsunan gitransfer na ang gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios sa nasod na namunga
mao ni gipadala kay Pastor Lahit. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Usa po isulti sa Galacia 3:29. Dalay ko na bugtong uboy nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Ug kun kamo mga iya na ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham, ang manununod sumala sa saa. Dalay ko na bugtong uboy nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Unsay gisulti diha? Si Abraham nahimo na tong amahan sa pagtuo. Kung ikaw nagtuo, nagsunod sa bugtong uboy nga Dios, nan nahimo na kang kaliwat ni Abraham. Ang address ani is spiritual Israel. Dili na kinahanglan mahimo kang Hudyo nga mahimo kang anak ni Abraham. Ha? Spiritual Israel. So daghan na kaayo tag mga clue dire nga kaning 144,000 is ang gi-address dire spiritual Israel. Unsay isulti is bugtong uboy nga Dios sa ancient Israel? Unsay gisulti niya Exodus 19 verse 6. Dalay ko ng bugtong uboy nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Exodus chapter 19 verse 6. Og alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote og usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulo nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Dalay ko ng bugtong uboy nga Dios. So kaning Exodus makaigsoon makabalutan nga naris daang tugon. So kaning nga gisulti sa bugtong uboy nga Dios naka-address siya sa literal na Israel. Tama? Pero diri sa 1 Pedro 2:9 makaigsunan, diri sa batong tugon gi-apply na ni Apostol Pedro ang titulo makaigsunan para sa mga espiritual Israel. 1 Pedro 2:9. Dalay ko ng bugtong uboy nga Dios mao si Ginoong Kristo. 1 Pedro chapter 2 verse 9. Apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Dalay ko na bugtong uboy nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong uboy nga Dios. Asa itawag nato ka Father Lahit? Nagpasalamat as bugtong uboy nga Dios nga gipadala si Father Lahit nga gikan ta sa kailalumang kangitngit padulong sa katingalahang kahayag. Palakpakan nato ang bugtong uboy nga Dios. So katong Exodus ganina para to sa literal Israel. Pero kaning gi-address ni Apostol Pedro dire para ni sa mga espiritual Israel. Masusama sa giingon ni Santiago makaisunan sa Santiago 1:1 nga gi-address niya ang 12 ka tribo bilang espiritual Israel. So sulti niya James 1:1. Dalay ko ng bugtong uboy nga Dios. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. So plainly makaigsunan, kaning sa bagong tugon, naka-address na siya sa mga Kristiyano. So ang kaning 12 kaning spiritual Hudyo nga gisgutan rin, mauning 12 tribes nga spiritual na mga tribo. So mangutana ko ninyo, pila gani ka tribo? 12. Pero kapalo mo mga kaigsunan nga dunay 13 gyud ka tribo? Kabalo ba mo ana? Pero madungog nato, makita nato nga ang 12 katribo makaisunan, originally nagagikan sa anak ni Jacob. Nga girename sa bugtong uboy nga Dios, si Jacob to Israel. Kinagbadaugon siya sa panahon nakipag-wrestling siya sa bugtong uboy nga nagbadaugon siya sa Dios o sa tao. That's why ang name na Jacob, ang Jacob magod deceiver, cheater. So gilisan sa bugtong uboy nga Dios to Israel. Kinagbadaugon siya. Kabalo ba makaisunan nga 13 unta ang tribo? 13? Sa panahon manggod na si Joseph makaigsunan, gibaligya siya sa iyahang mga igsuon sa pagkaulipon. Nahilayo si Joseph sa iyang pamilya. Nahilayo si Joseph makaigsunan. Matula, taas kay story about Joseph. Na priso si Joseph, gibutang-butangan. Sa asawa ni Potiphar, na priso. Dito siya nag-interpret siya og pananawon. Matong na iniabot kagutom sa Ehipto. Nahimo siyang second in command. Taas kay na ako lang short story. So sa panahon makaigsunan nga nagkita sila ni Jacob. Kaniabot man ang kagutom ato makaigsunan, so niadto sila sa Ehipto. Nagkita sila ni Jacob makaigsunan, nagpromise si Jacob kang Joseph nga i-compensate niya ang mga panahon nga wala niya nakauban yung anak na si Joseph. Pasabot bayaran niya ang mga panahon nga wala niya nakauban si Joseph sa unsang pamagi. I-adopt niya ang duha ka anak ni Joseph, walay lain kundi si Manasseh ug si Ephraim. So imbis sa kay Joseph tong inheritance, gihatag niya sa iyang duha ka anak. So ibutang nato 12 tribes. Nakuha si Joseph, 11 na lang. Gipuli iyang duha ka anak, 13 tribes. Yang ano makadungog mata kanunay makaigsunan.
12 tribes of Israel. Ha? Nga doon naman sa 30 katribo. Sa Old Testament atong gisgutan ha, wala pa tanidagan sa New Testament. Wala pa tanidagan sa Revelation. Katong nakasulat sa Revelation 7:5-8. Wala pa tanidagan ha. Atong gisgutan ang Old Testament makaigsunan. Nganong nahimong 12 tribes? Nga 13 tribes manunta. Nga naman, tungod kay ang mga Levita makaigsunan, gipili sila sa bugtong buhing Diyos na mahimong saserdote, mga pare. So it means, makaigsunan, excluded sila, wala na sila ilabot sa mga territory o mga inheritance nga ihatag ni Jacob. That's why nagpabilin ang 12 tribes of Israel. Palakpakan na ito ang bugtong buhing Diyos. Mabasa niyo na sa Numeros 1:49. Ha? So ang connection po na ni makaigsunan sa bagong tugon, sa panahon nga makita na to, Last Supper, pila ka buok ang nilingkod? Pila ka buok ang nilingkod sa Last Supper? Katong bago ipagkanuno ni Judas ang bugtong ubuhin nga Diyos na apay Last Supper. Pila ka buok naglingkod? Pastor Vance? Pila? Dili nyo iapil ang bugtong ubuhin nga Diyos? So punto diri makaigsunan, sa panahon sa Last Supper, doon ay 12 ka apostoles ug isa nga maong bugtong is ang high priest. Ha? So makaingon ta kung importante sa bugtong ubuhin nga Dios nga gamiton ang 12 ka tribo nga literal ha nga mga Israelita sa pagbuo aning 144,000 mga kaigsunan, dapat mao ni gibuhat sa bugtong ubuhin nga Dios sa panahon na mili siya sa iyang mga apostoles. Kabalo ba mo mga kaigsunan nga mostly sa mga apostoles sa bugtong ubuhin nga Dios is from the tribe of Judah? Exempted lang diha si Mateo usa ka Levites. Usa ka Levita si Mateo diha ug si Apostol Pablo, in which si Apostol Pablo originally dili sa apostoles. Wala sa nabilong sa apostoles. Nahimo lang sa apostoles sa panahon nakikistorya ang bugtong ubuhin nga Dios sa iya, sa panahon na kumbirta na siya. Kay direct mismo nagkiistorya siya sa bugtong mismo nang gitawag sa Apostol Pablo. O si Apostol Pablo makaigsunan, nagagikan siya sa tribe of Benjamin, Romans 11:1. So mabasa niyo sa Romans 11:1. Ako na lang ipanghatag mga bersikulo. Kay taas man atong topic. So additionally makaigsunan, kaning 12 ka tribo sa daang tugon. Naminaw makaigsunan? Kaning 12 ka tribo sa daang tugon makaigsunan, unequal yung population. Pasabot dili pareha ang populasyon. Pasabot diri makaigsunan, pareha Commander Bugha daghan sa anak, si Pastor Joseph gamay ra anak. So dili equal yung population makaigsunan. Ang Judah dako siya nga population, ang Benjamin gamay ra siya nga population. Sa panahon gihatag nas bugtong ubuhin nga Dios ang yutang saad, gidivide ang yutang saad nagdepende sa ilang population. So dili equal. Kung unsa kadako ang Judah, nga na pud kadako ang bahay nila sa yutang saad. Kung unsa ka gamay ang Benjamin, gamay ra pud lang nakuha sa yutang saad. Pero diri sa 144,000 sa Revelation, diri na mo makita nga equal ang pagbahin sa bugtong ubuhin nga Dios. There are 12,000 each tribe. Ha? Tanawan ninyong clue ha? Sa daang tugon makaigsunan sa 12 tribes of Israel, dili pantay-pantay ang pagkabahin sa inheritance. Pero diri sa bagong tugon makaigsunan sa Revelation, ang 144,000 the same ang pagbahin-bahin sa bugtong ubuhin ng Diyos. 12,000 each tribe sa tibuok kalibutan. Manang di ka kumpiyansa. Kaya dili ra ikaw ang tinawag sa bugtong ubuhin ng Diyos. Ha? Daghan pa ang 144,000 makaigsunan. Kaya kung di ka mulahutay sa pag-alagad, daghan kayo ang tao sa kalibutan. Kaya kaning 144,000, dili lang ni basa sa tuwa kuhaon. Sa tibuok kalibutan ni makaigsunan. Sa tibuok, sa nagkalilaing mga nasod mga kaigsunan. So, dili na nato mga kaigsunan makita na natay strong clue. Nga kaning gistorya dire sa Revelation 7, dili ni sa literal na tribo. So, unsa may naaning mga pangalan? Kanya dire na sa exciting part na maabot. Kaning 12 tribes of Israel mga kaigsunan. Nga naani say hidden spiritual meaning. Kanang nakalista dyan sa Revelation 7 verse 5 to 8. Abrihin yung balaang kasulatan. Revelation 7 verse 5 to 8. Tanaw na ito makaigsunan. Kay nga nung lahi ang arrangement sa pag-mention diha sa Revelation sa tribes ni Israel. Nga nung diri sa Genesis 49, giuna pag-mention si Reuben, ang unang anak. Nga nung pag-abot diri sa Revelation 7:5, kisa may unang nakabutang diha. Kisa yung nakabutang? Judah. Nga nung si Judah man,
Isa pa makaigsunan. Sa original nga tribo makaigsunan, sa akong gisulti ganina, nawala si Joseph, kay gipuli ang duha ka anak. Pero diri nimo makita sa Revelation 7, verse 5 to 8, nibalik si Joseph diha og si Levi. Giapil siya sa bahin. Wala mo nakapansin, anak? Kung muadto mo sa Genesis 49, walay labot sa inheritance si Levi o si Joseph, iyarang anak. Pero diri sa Revelation 7, naapila si Joseph o si Levi. Nakita ninyo? Nakita ba ninyo? Unya, wala na si Ephraim o si Dan. Nga naman na? Wala mo nakapangutana, anak? So, diri na ito makita, makaigsunan, ang mga pangalan na ay symbolical meaning. Na ay mga prophecy sa pangalan. Basaha ang Genesis 49 verse 17. Dalay ko na bugtong ubuhin nga Dios sa mga Ginoong si Kristo. Genesis chapter 49 verse 17. Si Dan mahimong sama sa bitin sa ubay sa dalan. Bitin nga malala sa ubay sa agianan, nga magapaak sa mga tikod sa mga kabayo, aron ang mga kabayo mahulog sa likod. Dalay ko na bugtong ubuhin nga Dios. So, naanay propesiya daan sa pangalan pa lang niya. Nga wala gid siya na-appear sa 12 tribes of Israel sa Revelation 7. O gani po si Ephraim nga nung wala siya naka-appeal. Hosea 4 verse 17. Dalay ko na bugtong ubuhin nga Dios ng mga sa Ginoong Kristo. Hosea chapter 4 verse 17. Ang Ephraim gitipon sa mga Diyos-Diyos, pasagdi lamang siya o Huda. Dalay ko na bugtong ubuhin nga Dios. So, nadala sa Diyos-Diyosan. Mao nang wala sila na-appeal duha diha. Pero si Joseph ug si Levi, na-include sila. O curiosity nato makaigsunan, makita nato diha nga ang firstborn unta ni Jacob ug ni Leah kay si Reuben nganong nalista man sa kaigsunan sa ikaduha. Unyang ikaupat nga anak na si Judah naa sa una. Wa mo kabantay na? Tanawan ninyo ang balaang kasulatan. Revelation 7 verse 5 to 8 ganina. Ang unang anak si Reuben, pero nalista siya sa ikaduha. Ang ikaupat nga anak na si Judah maoy nanguna makaigsunan. So tanaw nato ni makaigsunan na ay gustong isulti ang bugtong ubuhin nga Dios sa matag usa sa atoa ning katapusang mga adlaw wa man gud nato tagaig bili. Basta ang 144,000 gikaron ni sa 12 ka tribo ni Israel. Ana lang ta dito nagtapos na ta. Pero dunay special message ang bugtong ubuhin nga Dios sa atoa nga gusto ipaabot pinaagi sa mga pangalan. Kaya mga Hudyo makaigsunan, I remember, ang mga Hudyo, pag magpangalan gani na sila mga anak na anay mga Hebrew meaning. Pasabot, katong ipakatao ang bugtong ubuhin sa pangalan niya, Emmanuel. It means, the Lord is with us. I remember, nagpangalan si Pastor Lahi sa itong apo ni Mother Bing nga si Archer. Ang ipangalan niya Archer kay pag dakuan ang mahimo ng champion sa archery. So, nagdepende ang karakter sa bata sa pangalan niya. Kung tagaan na nimo adik-adik nga pangalan, mao gyud na iyang kaugmaon. Magdepende. Importante gyud ang pagpangalan. Mo na si Pastor Lahi, muhatag siya pangalan, biblical base. Kung magpansin lang na ninyo. So sa panahon niya, nanganak si Leah. Unang anak, hangtod sa ikaupat nga anak makaigsunan. Every time nga musulti siya sa pangalan sa bata, gitagaan niya meaning. Basaha ang Genesis 29, verse 32 to 35. Dalay ko na bugtong ubuhin nga Dios ng mga sa Ginoong Kristo. Genesis chapter 29, verse 32 to 35. Og nanamkon si Leah og nanganak siya og usa ka anak nga lalaki. Og iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Reuben. Kay miingon siya, natanaw na di Jehovah ang akong kasakit. Karon tungod niini mahigugma kanako ang akong bana. Og nanamkon siya pag-usab, og nag-anak siya og usa ka anak nga lalaki, og miingon siya, kay gipatilinghugan ni Jehovah nga ako gidumtan, mao nga iyang gihatag kini kanako og gihinganlan ang iyang ngalan si Simeon. Og nanamkon siya pag-usab, og nag-anak og usa ka lalaki, og miingon siya, karon mo ipon na ang akong bana kanako, kay giangkan ko siya og tutulo ka mga anak nga lalaki. Tungod niini gihinganlan ang iyang ngalan si Levi. Og nanamkon siya pag-usab, og
nag-anak siya og usa ka anak nga lalaki, og miingon siya, karon magadayeg ako kang Jehova, tungod niini gihinganlan ang iyang ngalan si Huda, og mihunong siya sa pagpanganak. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So tan-aw nato mga kaigsunan ang nakalista diha sa Revelation 7 verse 5 to 8. Tan-awa gid ninyo. Para makasabay mo sa ko abrihin nyo bala ang kasulatan. Tan-aw nato ning 144,512 tribes of Israel sa ilang mga pangalan. Tan-aw nato ha. Ang naay meaning in Hebrew. Makita nato ang unang gilista diha, Judah. Ang pasabot sa Judah, daygon ko ang Ginoo. Tama. Ikaduha, si Reuben. O siya pasabot sa Reuben nga pangalan? Natanaw niya akong kasakit. Ikatulo, si Gad. Na diha, tanaw niyo balang kasulatan. Ang meaning sa Gad, gihatagan og maayong kapalaran. Ikaupat, si Asher. Ngang pasabot sa Asher, nalipay ako. Ikalima, Naphtali. Akong pakigdumog. Pasabot sa pakigdumog, pakigresling. Tama? Si Manase, pasabot, nagpalimot kanako. Ikapito, Simeon, ang Diyos na minaw kanako. Ikawalo, si Levi, nakiguban kanako. Ikasiyam, Ezakar, adunay gante. Ikapulo, Sibulon, pasabot sa Sibulon, puloy-anan. Ika-11, Joseph, ang pasabot sa Joseph, igadugang kanako. Ika-12, Benjamin, ang pasabot sa Benjamin, anak sa iyang tuong kamot. Mao ni ang mga meaning in Hebrew sa ilang mga pangalan. So diri ang pinaka-amazing part nga akong nabasa mga kaigsunan. Nga kung imong i-combine ang pangalan sa 12 ka tribo mga kaigsunan, katong mga meaning nila i-combine nimo maka-come up ka. Maka-come up ka mga kaigsunan nga naay remarkable statement gideclare sa bugtong ug buhi nga Dios kung usaon niya pagluwas iyang iglesia ng katapusang mga adlaw nga iyang pangasawnon. Atong i-combine ha? Naminaw mo ganina? I-combine na to ang pangalan nila. Mo nang inaani ang pagkalista mga kaigsunan kay naay ipaabot sa tuwa nga mensahe ang bugtong ubuhi nga Dios nga wala pa nato gipansin. Nagsulat ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, naghatag sa diha mga kaigsunan kay tungod na anay mga hidden na mga spiritual meaning. So ato i-combine, una to si Judah. Ato i-combine. Daygon ko ang Ginoo. Kay natanaw niya akong kasakit o gihatagan ako og maayong kapalaran. Nalipay ako tungod kay akong pakigdumog. Ang Dios nagpalimot kanako. Ang Dios naminaw kanako ug nakig-uban kanako. Adunay ganti nga puloy-anan. Ug idugang kanako, mao ka Joseph masabot, o ka Benjamin, ang anak sa iyang tuong kamot. Palakpakan na ito, bugtong ni Diyos. Mao di makaigsunan, nga wala na siya, dili na siya parihaglista sa Genesis 49, sa 12 tribes of Jacob, diri sa Revelation 7 verse 5 to 8, kay dunay mensahe na gustong ipaabot sa ito ang bugtong ni Diyos. Kay usapod nga reason diha nganong nalista si Judah sa pinakauna kay diha man nagagikan ang tribe, diha nagagikan nga tribe ang bugtong ubuhi nga Dios mo nasa sa una kay siya man ang leader. Pero mo na siya meaning mga kaigsunan. Naay ipaabot nga mensahe ang bugtong ubuhi nga Dios sa ato gisamaray sa niya nga kaning iglesia sa katapusang mga adlaw moagi og kalisod, moagi og kadaugan, ug moagi ta mga kaigsunan nga pangasawon tas bugtong ubuhi nga Dios. Dili literal nga pangasawon ha. Siya ang bridegroom, kita ang bride ang iglesia. Mao na siya encouragement sa atuwas bugtong ubuhi mahitungod sa 144,000. Dili lang nakalista dihang 12 tribes mao na. Wala na tay lain meaning ana. Okay na. Basta kabalumi nga apil mis 144,000. So pangutanan dire. Pangutanon muna ako. Kaning 144,000 nga number. Literal ba niya o spiritual? Literal. Nasipyat mo kung pagpangutana. So kaning 144,000 nga number makaigsunan nga gisulat sa Revelation 14. Literal o spiritual? Literal na. Kaya kung wala ka sa spiritual, usaw na lang ng 12 ka ganghaan o 12 ka pundasyon diha.
Nga kapasabot sa 12 ka ganghaan, 12 ka anak ni Jacob na, 12 tribes. Katong 12 ka anak ni Jacob. O kaning 12 ka pundasyon, mao ni ang mga 12 ka apostoles sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So kaning gisgutan diri ng mga prophetic time mga igsunan sa Revelation, dili lang ni basta mga numerical symbols. Ha? Mga precise ni sila sa measures of time. Pasabot gihatag diha ang sukod literal na nga gipabuhat sa bugtong buhi nga Dios. Pareha ng New Jerusalem naghisgot diha og mga sukod. Sa panahon ni sa arka sa Noah's Ark, naghisgot og literal nga sukod. Spiritual na ito, nga gapanday gyud si Noah dito, banabana ra si Noah. Literal. Ha? Ang numbers sa Revelation, literal atong pagsabot ana makaigsunan. Mangutana ka. So kung literal na sister, nganong mga pangalan diha symbolical man? Nga makabasa man diha og naay Jezebel, Babylon, lion, dragon, woman. Pero pag numbers atong hisgutan, literal man siya. Na ay 12 ka apostoles, na ay 144,000. Wala ta nga. Siguro spiritual na, dili makaigsunan. Kaya ganing ipon sa bugtong buyas katong 450 prophets o Baal. Kana pa kan 144,000. Usay dili maihap ang great multitude. Wala gyud niya gihatag specific diha pila ka buok. Pero kaning 144,000 iyahag yun ng gipasulat sa iyang apostol Juan. 144,000. So ano man mga kaigsunan? Simple lang tubag. Ibalik nato sa bugtong ubuhi nga Dios sa panahon nga namili siya sa iyang mga disipulo. Literal iyang gipili. Wala nagmatter. Really importante sa bugtong ubuhi nga Dios asa nagagikan nga tribo. Basta naa siya 12. 12 iyang gipili. Ha? So kapalo ba mo mga kaigsunan nga kaning 12 Pastor Mans? Wala kay nato ni tagaig bili. Kanang mga numeros balang kasulatan, na ay pulo diha, na ay 12 diha, na ay 144 diha, wala kay nato tagaig bili. Kaya basta kami, okay na sa mga sister, makabasa may balang kasulatan. Di na importante kung tunan naman ang propesya o dili. So kanang 12 mga kaigsunan, kabantay mo ng measuring stick. Ha? Measuring stick, ruler. O, kabantay mo ng ruler. Ang standard, 12 inch, di ba? 12 inch. Kabalo ba mo nga kanang sukura gisukod na sa tiil sa usa ka hari? Mao nang gitawag sa ruler. So nagbag-o ng sukod ana magdepende na sa hari. Pero kanang ruler makaigsunan kanang 12 inch nga measuring stick nga gitawag sa ruler, ang sukod ana gikan sa lapa-lapa tiil sa usa ka hari. So isgutan nato ang 12 makaigsunan sa balaang kasulatan. Ang 12 makaigsunan sa balaang kasulatan, nag-represent ni siya sa leadership. Ano man? 12 tribes of Israel. 12 spies. 12 ka espiya na nilid sa dalan. Sa panahon nga gipadala sila ni Moses. 12 man to. Di ba? Ug usap pa makaigsunan, there are 12 judges from Joshua to Samuel. Apil na si Deborah diha. 12 ka maghuhukom. Ha? That's why katong guys, sir, may pastor man sa itong isang adlaw. Nag-istorya ko niya, banto gili mahatag-hatag ang balaang bukid sa ato kay kulang pa ang 12. Naman na, pwede man magsugo ang Ginoo nga dili lang 12. Kung gi-apply yung tanas bugtong boys, wala na lang unta niya ilisi si Judas. Pero giilisan niya si Judas para makompleto ang 12. Kay mao ay pundasyon. Ang 12 ang pundasyon sa iglesia. Dili upat. Ha? 12 mga kaigsunan. So sa panahon nga si Judas, ni traidor sa bugtong boys, gibaligya niya, pwede rin ang tambuhaton sa bugtong boys, o kamo, unsi na lang mo, padayon mo dito, apan nipili ang bugtong boys para makompleto ang 12, ang giili sa si Matias. So muna giingon diha, naay nauna, nga naulahi, o naay naulahi, nga naguna. Tanawa si Matias makaigsunan, wala niya nakauban ang bugtong boy nga Diyos. Ang original nga nakaubas bugtong sa apil na si Judas ato. Ha? Pero pangutan na diya, maluwas ba si Judas? Ay na ninyo na problema ha. Kaya kung luwason siya sa bugtong buhay ng Diyos, di na nato pwedeng butan ang bugtong buhay ng Diyos ana. Kaya naginulsol man. Mabitang pagkat di ato, nagpakamatay si Judas, diyan ang story ni Judas. Wala gisumpayan. Wala gisulti nga na impyerno si Judas o malangit si Judas. Naagis bugtong Diyos. Mo nagingon diha, nga ayaw lang paghukom. Kaya wala ka kabalo, katong gi-expect ni mga malangit, mo ay wala sa langit. Kaya sige pandaot. Ha?
So, importante ang 12. Ha? Wala gid mo na tingala na nganong pwede man mukuha og 10 o 5 si Pastor Lahi para ipadagan ni atos wala ang bukid mga kaigsunan. Pero ang gipili ginya 12. Kay tungod ang 12 mga kaigsunan, nag-represent ni siya sa usa ka leadership. Kay ang 12 man unang moatake mga kaigsunan. Ha? O ganing 12 mga kaigsunan, nag-symbolize si mga kaigsunan sa usa ka babae. Ha? Kabantay mo. Kaning 12. Ka-remember mo mga kaigsunan? Katong 12 katuig nga babae nga gidugo? Wala gid mo kabantay sa mga hidden na mga spiritual meaning? Nganong i-mention magyud sa bugtong uboy nga Dios nga 12 katuig nga wala nawala yang dugo nga pwede ra mamsulti ang bugtong is nga naay gidugo pwede 22 katuig. Nganong specific man gyud nga 12? Ha? Nga atong pagtuwa na lang makaigsunan nga dako ang pagtuo sa babae kay kunit lang sa sidsid sa bugtong uboy sa nina sa bugtong is na ayo na siya. So it means pagtuo. Tama? Pero dito na nagtapos ang ato ang pagsabot sa balaang kasulatan. And after that, mga kaigsunan, timanin nyo ha, 12 katuig nga gidugo. After that, the same hour, ang bugtong ubuhay nga Diyos, niato siya sa balay ni Jairus. Gibanhaw niya ang anak ni Jairus. Kabalo mo pila edad? 12? 12-year-old girl. Gibanhaw niya. Huwag mo kapansin? Ha? So kaning first woman makaigsunan, katong babaeng gidugo makaigsunan niya, 12 katuig nga gidugo, nagrepresentato siya makaigsunan sa Old Testament Church. Sacrificial blood. Katong itong maghalad sila, na idugo dito, sacrificial blood. Sa daang tugon na siya makaigsunan. O kaning batang babae nga nabanhaw, nabuhi gikan sa pagkabanhaw, maupod to ang bugtong uboy nga Diyos, nagrepresent sa New Testament Church. Ha? Bagong tugon nga simbahan. Ug ana, the same hour makaigsunan, parehong naayo ang duha. Pareho silang giayos bugtong ubuhi nga Dios. So the same, sa pagkanaog sa bugtong ubuhi nga Dios, mismo ang bugtong ubuhi nga Dios ang buhing halad. Naundang na ang seremonyalo, naundang na ang paghalad-halad nimo. Kung gusto ka mga ipasaylo, pwede na ka mo direct sa bugtong ubuhi nga Dios, muluhod ka niya mga ikanyang kapasayloan. Pero sa unang panahon sa Old Testament, ang buhato nila para mapasaylo sila, maghalad og tupa. Ang muhalad ana walay lain kundi ang pare, high priest. Pero karon, ang bugtong ubuhi nga Dios mismo ang buhing halad. Sa panahon nga nabanhaw siya, gikan sa kamatayon pod maotong 12 nga edad sa babae. So tan-aw ninyo aksidente ba nga ni gamit og 12 ang bugtong ubuhi nga Dios, Pastor Mans? Ha? Walay aksidente. Punto lang dire, hangto dili ni mabuo ang 12 nga gibili ni Pastor Lahi, kabalo mo mga kaigsunan, namo saktong dalan. Nganuman, sa panahon nga nawala si Moses, gibinlan si Josue. Tama? Kasi gibili ni Moses kay Josue, ang yutang saad. Karon sa gibili ni Pastor Lahi, Pastor Mans, ang balaang bukid. Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. Ay namo pagduda. Ha? Kung si Pastor Mans isog man na, para po na sa ato ang makaigsunan. Ha? So ang gibinlan ni Pastor Lahi sa tinuod lang, bago siya giatake tanan sa hitabo niya, ang gibinlan yun niya sa balaang bukid, walay lain kundi si Pastor Mans. Ha? O sa isulti niya, Pastor Mans, daghan ang dili ganahan nimo, pero pasalamati lang, magmahay ra na sila pag-abot sa panahon. Saksi ang bugtong ubuhi nga Diyos, anlo ipapahulay karon. Ha? Maunay gibilin. Literal nga Moses. Tama? Si Moses ba nakasulod katong sa Old Testament na Moses? Nakasulod ba siya sa yutang saad? Wala. Wala. Unya ang Moses karon, Pastor Rahi, nakasulod ba sa balaang bukid? Wala. Wala. Kita niyo pattern? Ha? Nya asa man ta padulong di ay? Balaang bukid. Ha? Bago ni sulod ang mga katawan sa Israel, nagpadala og 12 ka espiya. Nga nilid. Para tanaw ng yutang saad. So, konsulti ni Pastor Mans mga kaigsunan, hangto dili mabuo ang 12, ang balaang bukid, dili yun na ihatag sa inyo. Ha?
Sa panahon sa mga apostoles, akong gisulti ganina, sa panahon ang mga apostoles, nagtraidor si Judas. Gipasagdaan lang ba sa bugtong ubuhi nga Diyos nga 11 na lang iyang apostoles? Giilisa niya para mabuo ang 12, kay ang 12 maunay pundasyon. Ha? Ang 12 ka pundasyon nga nakasulat sa Revelation, mautong 12 ka apostoles. Ha? So mabasa po nato diri sa Revelation 12 verse 1. Padayon ta. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios sa mao sa Ginoo sa Kristo. Revelation chapter 12 verse 1. Og sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong talimad-on. Usa ka babaye nga nagbistig adlaw. Ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil og sa iyang ulo dihay usa ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios. So unsa may buot pasabot ani mga kaigsunan? Usa ka babae nga nagbistig adlaw. So unsa man nagrepresent ang adlaw? Walay lain kundi ang bugtong ubuhi nga Dios, ang iyang ebanghelyo ug iyang pagka-matarong. Mabasa na ninyo mga kaigsunan sa Malakias 4:2 ug Salmo 84 verse 11. So kaning bulan ubos sa iyang mga tiil, unsa may punto ani? Mao ning katong sacrificial system sa Old Testament nga nag-foreshadow sa umaabot na event, mao tong pagkanaog sa bugtong. Mao nang nareflekan sa adlaw ang moon. Ha? Nagforsado sa ba? Iyahang nakita ang umaabot. Maritag warning siya para sa umaabot. Ha? Unya kaning crown mga kaigsunan nga 12 ka buok bituon. Kabalo mo unsa ni nagrepresent? Leadership base sa 12 ka apostoles. 12 stars. Naapag interesting story diri mga kaigsunan. Ha? Makita nato ug mabasa nato diha mga kaigsunan sa 1 Chronicles 27 verse 1 to 15 na mention diha mga kaigsunan na ay relate diha ang 144,000 nganuman. Makita nato diri mga kaigsunan nga dunay army sundalo si David. 12 set nga iyang army. Ang bawat isa ka set na ay 24,000 kasundalo. Nya i-times nimo ang 24,000 times 12, pila man ang resulta? 288,000. Divide nimo, duha ka team. Pila man na? 144,000. Ha? Timanin ninyo ha? Ang kaning 144,000 din sa 1 Chronicles 27 verse 1 to 15, army ni David. So nanatay clue. Ang 144,000 army. Ikaduha makaisunan sa 1 Chronicles chapter 25, makita po nato diha nga naay grupo sa mga Levita, 24 ka buok mga kaigsunan, 24 ka grupo, o bawat grupo dunay 12. Ha? Basaha lang na ninyo kay taas magudog ako pang ipabasa. Basaha lang nyo, inigulit nyo sa inyong balay, God willing. Naay 24 ka grupo sa Levita, ang bawat grupo na ay 12. I-times mo ang 24 times 12, pila man? 288. Tungaon, 144. Kaning grupo sa Levita, mauni ang nilid sa praise and worship sulod sa templo. So, una, arme. Ikaduha, mag-alawit sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Kay, matingala lang ta, nibutho naman rin nga anong mag-alawit manes, bugtong ubuhi nga Dios. Kay stultihan ta mo, kasagarang naa sa Revelation, gikuhag ba si ana sa daang tugon? Ha? Ang gikuhaag ba si ana sa daang tugon, mao nang siya ang Dios kaniadto karon og ugma. Di ba? Ug sa umaabot. Kay kaning mga naa sa daang tugon, gikuhaan po ni siya. Nga atong gikuhaan sa Revelation. So una, ang 144,000, David sa army. Ikaduha, mag-alawit sulod sa templo. So kaning 144,000 mga kaigsunan, ma-experience nato kita 144,000 spiritual Israelites kung unsay na experience sa mga apostoles. Ha? Dito sa langit, sa mga langit mga kaigsunan, nakapalibot sa bugtong ubuhi nga Dios, mapurma na siya square. Ano man? Ha? Ang bugtong ubuhi nga Dios, naglingkod siya diha. Okay? Dayon outside sa trono sa bugtong ubuhi nga Dios, dunay upat ka creatures. Naay upat diha ka mga binuhat. Ha? Ang bugtong ubuhi nga Dios naas tunga. Dayon ang upat ka binuhat. After ana, mao na din tong 24 elders
Inana ang formation dito sa langit sa mga langit. Okay, 24 elders mga kaigsunan. So kay balanse man siya mga kaigsunan, every corner na ay unom. 6, 6, 6, 6, 6, 6. 24. Kay kabalo naman mo, unsa ang 24 elders, diba? Ang 12 ka anak ni Jacob ug ang 12 ka apostoles. So after sa 24 elders mga kaigsunan, sundan na sa 144,000. So atong i-recap. Ang bugtong ubuhi nga Dios, then upat ka binuhat, tapos 24 elders, 6, 6, 6, 6. Dayon ayha ang 144,000 in a perfect square. So pila man in each side mga kaigsunan sa taga corner niya 36,000. After sa 144,000 mga kaigsunan, kinsay mupalibot sunod. Walay lain kundi ang dakong panon. Sila ang last. Ha? Munang duol ang 144,000 sa bugtong ubuhi nga Dios. Mag-alawit, sundalo sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Susunod ani mga kaigsunan, kaning 12 makita nato ni sa breastplate sa usa ka high priest. Usa may naa sa iyang breastplate mao ang mga precious stones, mga bililhon na mga bato. Mao ni siyang na ay emerald, na ay jade, mga precious stones na sa breastplate sa usa ka high priest. So kani nagparimay ni sa ato ang mga kaigsunan nga kaning 12 mga kaigsunan, 12 ka tribo ni Israel na ay klase-klase na mga kinaiyahan. Ha? I remember mga kaigsunan, nag-istorya si Pastor Lahi kay Mama. Ningon siya, ayaw ka bala ka Atimel, kung dili ka mabilong sa tribe ni Judah. Kaya napa may 11 ka anak si Jacob. Nganuman nindot mabilong ka sa tribe ni Judah. Una, dito nagagikan ang bugtong ubuhi nga Diyos sa tribe ni Judah. Ha? Mabitaw to ang leon sa Huda naghari na. Gikan siya sa tribe ni Judah. Unya ang tribe ni Judah mga kaigsunan, mapailubon, mapainubsanon, mahigugmaon, mauna ang tribo ni Judah. Mo na ingon si Pastor Lai, wala may problema kung mabilong mo kung asa nga tribo. Pero nindot jud kaayo kung naa ka sa tribe ni Judah kay diadto nagagikan ang bugtong ubuhi nga Dios. Muna kung gusto ka mabilong sa tribe ni Judah, i-apply na mapailubon, mapainubsanon. Ha? Pero kung di gini mo mabago imong batasan, napa may 11 ka anak. Basin dito ka mabilong. Ha? So diri na nato makita ang mga clues nga gihatag sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Ha? Ang number 12 ug ang 144,000. Ang number 12 ganina, 12 tribes of Israel, 12 spies, 12 judges. Dahil ang 144,000, mauning David sa army, mauning mag-alawit, ug mauning mga precious stones sa 12. So, both punto diri. In the same way, mga kaigsunan, kaning 144,000, mga sundalo sa bugtong ubuhi nga gitagaag value sa bugtong ubuhi Diyos sama sa usa ka bililhon na mga bato. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi Diyos. So, ang pangutana diri karon, 144,000 lang ba ang maluwas, sister? 144,000 lang ba? Ala, di lagi. Oo, dili. Dili, mga kaigsunan. So, kumuana ta diri mga kaigsunan, ng kaning 144,000, kay dili ni siya simbolo, literal yun ni siya. So, ang maluwas ba sa katapusang mga adlaw, mga 144,000 lang? So, tanaw na to ha. Na ay 6 billion kataos ti buok kalibutan. Ibutang lang nato. Kuan lang na siya kanang estimate lang nato. Na ay 6 billion ka mga taos kalibutan mga kaigsunan. So, but punto ba dire? Out of 41,666 usaray maluwas. Usaray tinawag sa bugtong ubuhi nga Dios. Sumunang kita, kumpiyansa ta. Wa ta kabalo mga kaigsunan nga dili lang kita ang 144,000. Kay kanang 144,000 sultihan tamo nga dili lang na kita. Kuhaon na siya mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. Og kaning 144,000 mga Sabbath keeper. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. 144,000 nagsunod sa kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios. Mga Sabbath keeper ni tanan. Mao nang nius pasula, i-remember. Sa panahon nga katong buhi paspasulahi, gisultihan niya sa Brother Gilbert nga ay lang na inyo hilabting Adventist. Kanuman,
Kay kanang Adventist, pag abot sa panahon, pagatawago na sila sa bugtong ubuhi nga Dios, then iipon na sila diri sa atua. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Kanang mga Sabbath keeper, wala problema. Ha? Kaya ang bugtong ubuhi nga Dios may mupili ana makaigsunan. Nya makaana ka nga so kaning 144,000 unya out of 41,000 ka mga tao usara ang tinawag nga 144,000 pagkaluoy nimo kung di ka mabilong. Ha? Pero sa tinuod lang mga kaigsunan, naa na mus kamatuoran. Pero kung mugawas pa mus kamatuoran, matod pang pastor lahi, gitudlo na niya ang tanan. Gitudlo na niya ang tanan, kung di igihapon mo malangit, problema na gyud na ninyo. Ha? So karon mga kaigsunan, sultihan ta mo, naa na ta sa kamatuoran. Ang atua lang diri ang paglahutay. Ug kamo na ang pioneering sa 144,000, ayaw mo kaguulah na. Wa mo nalipay? Pakpak mas bugtong buhi nga Dios. Pioneering mo. Kung kulang ta makaigsunan, dito nakwaon sa uban. Ha? Pero kana tanang 144,000 Sabbath keeper na tanan. So, bulahan ta makaigsunan nga sa atua gipadala ang sinugo sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Nganuman, kitang tanan pioneering na ta. Kulang man ta, mudugang na ang bugtong buhi nga Dios ana. Mulahutay lang gyud ka makaigsunan pinagis tabang sa bugtong buhi nga Dios. Kupot gyud sa numero matod pa ni sa kanta ni Father Lahi, be sure to hold your number in His kingdom. Unsa man ning numero? Mo ning pagtuo nimo sa bugtong buhi nga Dios. Kay kung kana imong gilingkuran karon og mulakaw ka, pagbalik nimo na nay galingkod. Ing ana ka importante makaigsunan ang pagkupot nato sa atong pagtuo didto sa bugtong buhi nga Dios. Dili pwede ning simba lang kaganahan. Ha? Mo na akong nagistorhanay ni Elder Nonoy gabi niya na ako niya nga present ka kanunay taga Sabado na timingan lang anang Sabaduhan nagka-emergency ka. Nya mao toy ting patiks bugtong buhi nga Dios. Mao toy ting dawat na unta. Wa pagyud ka na apil. Mao na pagbalik nimo nasirarahan ka sa pultahan. Mananuktok na lang ka. Ha? Wala na. Ingno na lang kas Ginoo pahawa dire. Nganuman tungod wala ka sayang adlaw igpapahulay. Mao ginay bantayan ninyo. Importante kaayo ang adlaw ipapahulay sa bugtong buhi nga Dios. Ayaw gyud ninyo ni ibaylo bisan unsa pa man. Ha? So diri man kaigsunan atong gisgutan dili lang 144,000 ang maluwas. Ha? In the last days mga kaigsunan, matod pa sa Revelation 7:9. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios mo sa Ginoong Kristo. Revelation chapter 7 verse 9. Tapos niini mitanaw ako og ani akaron dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan og katawhan og pinulungan nga sa atubangan sa trono og sa atubangan sa kordero na nagtindog sila nga na nagsulob og maputi og tag-as nga mga biste og na nagdalag mga palwa sa palmera diha sa ilang mga kamot. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. 144,000 lang ba'y maluwas? Na ay dakong panon. Unya kay nasiradahan man kas kaluwasan diri sulod. Kay natimingan lang yun, nagka-emergency ka. Mubalik ka. Pagbalik nimo, i-claim na ko ng dakong panon Ginoo. Sa akong mensahe la Sabat makaigsunan, ang dakong panon dili na para ninyo. Pasensya na lang yun. Kung dili ka makadawat, kung dili ka ma-appeal sa 144,000, mo na giingon diha, maghilak na lang yun ka. Kaya ang dakong panon makaigsunan, gigahina sa bugtong ubuhi nga Dios para panawagan sa gawas nga naa sa ubang relihiyon nga wala makakaplag sa gingharian. Panawagan na para nila ang dakong panon. Pero sa atua, kang kitay kabitbits kamatuuran, wala makamugadudas kamatuuran ni Father Lahi Pastor Lahi. Wala mo gadudas kamatuuran. Then 144,000 ang dapat nimong i-claim. Ayaw tong dakong panon. Lakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So kung ipadayon nato sa Revelation 7 verse 13, mga kaisunan, usa sa mga elder ang nangutana kay Apostol Juan. Ha? Dili ni si Juan Bautista, apostolis is bugtong buhi nga Dios. Kay sa among gisurihan ni Commander Bugha ganina, niingon siya nga karon pa pud siya nakabalo nga duha day ka Juan sa balaang kasulatan, Juan Bautista ug si Apostol Juan. So basahon nato mga kaigsunan Revelation 7 verse 13. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Revelation chapter 7 verse 13.
Kinsa man kini sila nga nagsulob og mga bisting maputi og tag-as og diin man sila gikan. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So gitubag rapod sa usa ka elder ang iyahang pangutana. Sa rapoy nitubag. Padayon. Revelation chapter 7 verse 14. Og ako mitubag kaniya, Senyor, nasayod ikaw, og siya miingon kanako, mao kini sila ang nanagpakalabang sa dakong kasakitan, og ang ilang mga tag-as nga biste gilabhan nila o gipaputi diha sa dugo sa kordero. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Alakpakan na ito ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So ang balaang kasulatan mga kaigsunan, duha ka great tribulation ang gistoryahan diri sa propesiya. Una, sa panahon sa Dark Ages, papal supremacy. Mao tong daghan sa mga Kristiyano ang gipamatay tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo. Daghan kay gipamatay mga kaigsunan. Ha? Kung dili ka muluhod sa ilang adlaw, patyon kanila. Ha? So pero ang primary nga dakong kasakit nga gihisgutan diri mga kaigsunan, mauning ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Mauning dili pa mo balik ang bugtong ubuhi nga Dios, moagi tag dakong kasakit. Maunay gisulti sa Daniel 12 verse 1 to 2. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Daniel kapitulo 12 bersikulo 1 paingon sa 2. Og niadtong panahona si Michael motindog, ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Og moabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wala pagayod mahatabo sukad nga may usa ka nasod bisan hangtod ni anang mao nga panahon. Og niadtong panahona pagaluwason ang imong katawhan ang tanan nga hingkaplagan nga nang hisulat sa basahon. Og ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata, ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Lakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Unsa gisulti diha mga kaigsunan? Ang wala na hisulat sa basahon, automatic na tambog ka dito sa kalayo. Ha? Unsa pay gisulti diha? Katong mga nangatulog. Sultihan ta mo. Kaning 144,000 living saints, mga buhi na para na natong mga buhi. Kaning great multitude mga kaigsunan nagsugod pa na sa unang panahon. Ha? Mo nang giingon diha mga kaigsunan nga ang nangatulog sa abog sa yuta mahigmata. Pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios kadtong iya sa bugtong ubuhi nga Dios nidawat sa bugtong ubuhi nga Dios, automatic to mao toy unang pagkabanhaw. Automatic to makauban nato sila samot nato mga gihigugmay sa kinabuhi nga wala na ninyo nakauban karon mga kaigsunan. Pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, mumatato sila. Mo nang gitawag ni Apostol Pablo ang mga nangamatay, nangatulog ra. Kaya pag abot sa Ginoo, mumata naman to sila. Pero kadtong wala naghinulsol nga namatay, dili to sila pagabanhawon sa unang pagkabanhaw. Banhawon to sila sa ikaduhang pagkabanhaw after 1,000 years. Mao na dayon tong ngadto sa walay katapusang pagtamay. Kagot sa ngipon. Ha? Sakit man pamalandungon mga kaigsunan. Mao bitaw, every time nga mumata mo sa buntag, pasalamat, ug bago mo matulog, pasalamat sa bugtong buhis ug ayaw ninyo kalimte mangayo mo kapasayloan. Kay kung di nakakamata, automatic na. Ha? Kung nakapaghinulsol ka bago ka nakatulog, mga kaigsunan, matik na mga kaigsunan, luwason ka sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So kaning great multitude mga kaigsunan gikan pa sa unang panahon. Ha? Gikan pa sa unang panahon na namugna ang kalibutan. Hangtod karong mga panahon na mga patay ug buhi ning great multitude. Pero kanang 144,000 buhi ra na tanan, way masagol nga patay ana. Ha? So kaning great multitude mga kaigsunan, makonverter ni sila sa pagmensahe sa 144,000. Mao nang kaning 144,000 mga leader ni. Ha? Kay daghan man mo og madala ana tungod kay naa na ang gahom gauban, gagiya na ang balaang espiritu sa bugtong ug buhi nga Dios. Remember mga kaigsunan sa panahon sa mga apostoles. Ha? Ang 12 apostles mga kaigsunan, ha? Ni-reach out sila sa great multitude. After ato nga na konberta na ang dakong panon, ayha na dayon ang dakong kasakit. Gipamatay tungod sa pagtuo. Buhat 8:1. Ha? So dire pod sa ato ang mga kaigsunan,
kung katong nadawat sa mga apostoles unang ulan. Ang sa atua pod mga kaigsunan, ang gipaabot mga kaigsunan ang ulahing ulan. Morning outpouring of the Holy Spirit. O ganing 144,000 mga kaigsunan once nagmensahe na ning 144,000 tapos katong mga tao nga nasa guwa sa laing-laing mga relihiyon sa akong gisulti atong miaging Sabado, Revelation 18:4, mao toy isinggit nato mga kaigsunan nga gumuwa na kamo diha aron di mo maapil sa kalagod sa bugtong ubuhi nga Dios. Then kung makonberte na ning mga dakong panon mga kaigsunan pinaagis gahom sa bugtong ubuhi, ayha mo abot ang dakong kasakit. Pag masecure na sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, ang 144,000 ug ang dakong panon, diha na ang 7 kahampak mo sunod. Maunang bago mo abot ang 7 kahampak, secure na kang daan. Bago mo abot ang Sunday law, napatikan na ka sa bugtong ubuhi nga Dios. Bago ang Sunday law, nasilyuhan na ka sa bugtong ubuhi nga Dios, mao nang makipagpatay na ka sa syudad. Maoning gift of martyrdom, ang mga bata, ang mga katigulangan, isecure na sa datos balaang bukid. Pero kani mga pastor ug elder, mga mensahero ug mensahera sa gingharian, pag-andam na mo sa inyong kaugalingon, kay kamo ang mga pinili sa bugtong ubuhi nga Dios, kita apil deko. Mahanapugog kamo, yes pastor lahi, mag-istorya to, permente lang inyo. Munang importante pagtuon o bala ang kasulatan. Okay? So, si Ezekiel mga kaigsunan, nakakita siya usa ka vision. Nga katong mga nakita niya, katong nangaluwas, katurang dunay silyo sa bugtong ubuhi nga Dios. Mao na isulti sa Ezekiel 9:4. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios sa mao si Ginoong Kristo. Ezekiel kapitulo 9 versikulo 4. Og si Jehova miingon kaniya, lumakaw ka, latas sa taliwala sa syudad, latas sa taliwala sa Jerusalem, og ibutang ang usa ka timaan sa mga agtang sa mga tawo nga nagapanghupaw og nagatyabaw tungod sa tanang mga dulumtanan nga ginabuhat sa taliwala niini. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. So ang criteria ani mga kaigsunan para makadawat ka sa silyos bugtong ubuhi nga Dios, maoning mga tao mga kaigsunan nga naguol sila sa ilang salaog ng andoy nga mahimong putli. Because nobody is perfect. Maoning tagaan kag marka sa bugtong ubuhi nga Dios nga maluwas ka kung ikaw naguol ka sa imong sala og nangandoy ka sa kaputli mga kaigsunan. Then after that, sa akong isulti kanina, 7 kahampak na. Wala na'y pwede magbasol anang panahona. Close provision. So sa ato, nag-close provision na batas to, Sultihan ta mo. Ang unang hukom sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang katawhan, 1 Pedro 4:17. Ang unang hukom sa bugtong ubuhi, pasabot sa hukom, mag-una og sirado ang kaluwasan sa atua. Mo nang nisulti ko ganina, kung dili ka maapil sa 144,000, close provision. Dili na ka pwede sa dakong panon. Wala na'y panahon para magbasol ka. Mabitong, bulahan unta ka, nakakaplag ka sa gingharian, claim ka sa 144,000. Pero dili ka mabulahan, kung mugawas ka sa gingharian, nganuman, dili naman ka pwede sa dakong panon. Suluoy ka. Muna'y giingon diha mga kaigsunan nga, kupot lang yuta sa gibilin sa ato ang mahal o pinalanggang pastor lahi. Naanatas gingharian mga kaigsunan, ayaw na mo patintal sa mga limbong ng mga espiritu. Kaysa katapusang adlaw, bisag ang mga pinili, mailad pa. So unsa man atong makita sa agtang aning 144,000? Nga silyo sa bugtong ubuhi nga Dios. It must be the Holy Spirit. Ephesians 1:13. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios sa mao si Ginoong Kristo. Ephesians chapter 1:13. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong, sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, og sa panuo na kamo kaniya. Gitimrihan kamo nga ang gitimre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So, Holy Spirit man kaigsuunan ang patik sa bugtong ubuhi nga Dios. Holy Spirit. Nya, unsa man nimo na nga sister sige kog kasuko. Unya dili gyud gubuutan.
Kaya magsigir akong panghilabot sa akong silingan. Sigir akong panghimantay sa akong silingan. Kung sa isulti sa Epeso 4:30 mga kaigsunan, ayaw pasuba ang balaang espiritu. Ha? Kani mga kaigsunan, nakakaplag na taging harian, nakakaplag na tagkamaturan, gikan pa kay Father Lahi, hangtod sa iyang anak na si Pastor Lahi, gitimbrihan nakasbugtong buhay nga Dios. Kanisa, luwasono ni. Ha? Timbrihan nakasbugtong buhay nga Dios. Pero, biyaan ka sa balaang espiritu kung puno ang imong kasing-kasing sa kapungot, kayugot, kaligutot. Sumao nang mawala ang salvation. Actually, giluwas ta pinaagi sa grasya. Mao tong down payment sa bugtong ug buhi nga Dios nga gipatikan kay nga balikan ta niya. Ha? Mao tong nagpalansang sa diadto mga kaigsunan, giluwas ta pinaagi sa grasya. Sumana ka mawala di atong kaluwasan ani. Once mga kaigsunan, ang Holy Spirit wala na nimo. Ha? So may punto diri mga kaigsunan. Ang kaning na ay maayong marka mga kaigsunan, maulang ni ang napatikan sa bugtong ubuhi nga Dios. Naa sa atua ang espiritus bugtong ubuhi nga Dios. Kung puno kas kaligutot, kapungot, mga pandaot, biyaan kas balang espiritu, matingala na lang ka nga wa na kay klaro. Ha? Matod pas Proverbio 16:25 ba na? Nga dunay dalan nga abi ni imog matarong pero ang ending di ay kamatayon. Ha? Ug makita po nato mga kaigsunan nga ang patik sa bugtong ubuhi nga Dios, apil na diha ang mga kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios. Apil na diha ang ikaupat nga sugo ang adlaw ipapahulay. Muna isulti niya sa Isaiah 8:16, dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios, bind up the testimony, seal the law among my disciples. Seal the law. Wala ba nagtudlo ang mga sinugo? Katudlo ang mga sinugo mga kaigsunan. Kaya na-mention po diha sa Revelation mga kaigsunan, nga kaning nakita ni Apostol Juan mga kaigsunan, nga mga niluwas, mauni ang mga nagsunod sa kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios. Revelation 12:17, Revelation 14:12, and Revelation 22:14. Ha? Moana po ta nga, di ba sister ang silyo, mao man ang adlaw papahulay, Sabado? Di ba? Ang patik sa bugtong ubuhi nga Dios, Sabado, mao ang patik sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Kasagara man gud man kaigsunan mo na sila. Ang kanang Sabado para ra na sa mga Hudyo. Ha? Dili man ta Hudyo. So dili ta mo simbag Sabado. Dito to sa laing adlaw, which is wrong. Ha? Keep in mind mga kaigsunan unsay gisulti sa balaang kasulatan mahitungod sa Sabado. Ang gisulti diha sa bugtong ubuhi nga Dios sa Isaiah 58:13, gitawag niyang adlaw ipapahulay nga my holy day. Akong adlaw balaan. So para lang ba sa mga Hudyo? Dili. Sa sinugdanan pa lang mga kaigsunan, sa panahon pa lang ni Adan ug ni Eva mga kaigsunan, gasimba si Adan ug si Eva Sabado na to. Nga mismo ang bugtong mismo naog. Makita gyud nila kay naa pagkamatarong. Ha? So ang Sabado mga kaigsunan dili lang ni para sa mga Hudyo, kundi para ni natong tanan mga kaigsunan ng mga niluwas sa bugtong ubuhi nga Dios. Gitawag niyang adlaw niyang ipapahulay. Ha? Muna gayong diya sa Exodus 20:10, the Sabbath of the Lord thy God. Mao ni ang adlaw ipapahulay sa bugtong ubuhi nga Dios. Kung ikaw ba naa kay pinalangga sa imong kinabuhi, di ba mag-invest ka og time niya? Di ba? Di ba tinuod ba? Sa mga minyo, mag-invest gud mo time sa inyo ang mga husband or mga wife ninyo. Pag naa kay pinalangga mga kaigsunan, ingana pud unta sa atua mga kaigsunan sa bugtong ubuhi nga Dios. Gimahal nimo ang bugtong ubuhi nga Dios, maghatag ka og quality time sa bugtong ubuhi nga Dios. Musimba ka sa adlaw papahulay. Magbasa ka sa balaang kasulatan sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha, kung gimahal nimo ang Ginoo. Ha? Kay si Satan manggod mga kaigsunan, iyahang gustong bungkagon atong relasyon sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga gusto ni Satanas i-ignore nato wa tay pakialam sa Sabado. Ha? Munay trabaho ni Satanas mga kaigsunan. Ha? So kaning 144,000 mga kaigsunan nag-demonstrate ni mga kaigsunan mo nang nisulti ko mga Sabbath keeper ning tanan. Ha? Kaya nga naman, gi-recognize nato mga kaigsunan adlaw ipapahulay dili ni ato ang adlaw. Gi-recognize nato nga ang bugtong ubuhi nga Dios iyahaning balaang adlaw. Ha? Busa kung unsa may mga reason sa adlaw ipapahulay mga kaigsunan,
ayaw na ninyo himo ang rason. Ano man? Pag-abot sa bugtong uboy nga Dios, di man ka pwede magrason dito nga Ginoo nganong wala man ko nimo giluwas nga gasubay man kusdalan. Napakos panahon ni Padirahi hangtod sa panahon ni Pastulahi. Nganong wala man ko naluwas? Simple lang. Ngano man, tungod imong kasing-kasing puno sa kaligutot. Kusog mandaot, kusog magbutang-butang. Mao nay epekto makaigsunan. Kaning 144,000, girepresent nila ang kinaiyahan sa bugtong ug buhi nga Dios. Girepresent aning 144,000 unsay batasan sa bugtong ug buhi nga Dios. Mauning mapailubon, mainantuson, mahigugmaon, mauni siya ng mga batasan sa bugtong ubuhi nga Dios. Wala ka nagrepresent sa bugtong ubuhi nga Dios, then wala kay labot sa 144,000. Sa atong trabaho sa unom ka adlaw ni pahulay punta sa ikapito nga adlaw. Kinaa may saad sa ato ang bugtong ubuhi sa Matthew 11 verse 28. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios sa mao sa Ginoong Kristo. Matthew chapter 11 verse 28. Umari ka nako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Pero ang tao gyud makaigsunan, kita ra man gyud nagkapoy-kapoy sa atong kaugalingon, gitagaan ang itag adlaw ipapahulay pati Sabado kuhaon pa nato. Tama ba, Elder Jong? No. Tinuod. Di ba? Mismo ang bugtong ubuhi nga Dios, umari ka nako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Para makadungog ka ani ka sa papahulay, nindot kay mga mensahe sa atong mga pinalanggang pastor ug elder. Mga nadumduman gyud nako tong usa na to ka igsuon nga nagchat sa ako Sister, kay kapoy ko sa unom ka adlaw sa trabaho. Pag-abot na ko simbahan sa ikapito nga adlaw kay mamina og mga pulong nga makapadasig. Makapa-encourage sa kuha kay gikapoy lagi ko. Ang ending ako madungog puro pandaot. Ni anhi gani ka dire. Mga pastor ug elder nga ilaha ana, mga encouragement gyud na. Kung naagay ang trabaho sa usa ka pastor ang pag-atiman sa mga karnero. Dili ang paghukom sa mga karnero. Muna'y trabaho sa mga pastol. Usa man ento ng mga pastol mo na may muhukom sa karnero noon. Kabalo mo makaigsunan, sultihan ta mo. Ang karnero makaigsunan, dili nila kayang ipaglaban ilang kaugalingon kung naay mga wild animals. Munang tukbon ra na sila. Maunang naay magbalantay sa karnero. Kay dili nila kayang luwason ilang kaugalingon. Kay kung asa ang isa, sunod na tanan. Kung ambak ang isa og kanal, ambak na tanan. So kung ang gagiya pod sa karnero, mo ambakay pod, ambak po na tanan. Kay tungod, ang karnero makaigsunan, gamay ra ilang panglantaw. Nagtanaw ra sila sa ilahang unahan, kanang lubot sa ilahang kauban ng karnero. So naagyo na sa magbalantay. Mao na ang bugtong ubuhi nga Dios bilang siya ang maayo nga magbalantay, gisakripisyo niya ang kinabuhi para sa atuang tanan. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So ginsaga na ito makaigsunan sa unang pag-anhi sa bugtong ubuhi nga Dios, pila ka mo kang gipili? 12. Og unsay mission sa 12? Matthew 10 verse 5 to 6. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios sa mao sa Ginoong Kristo. Matthew chapter 10 verse 5 to 6. Og kining napulog duha gipalakaw ni Jesus, tapos matugon sila niya nga nagingon, pangadto kamo dili sa agianan sa mga hintil, og sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon, kundili pangadto hinon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Alakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So nag-gets ninyo ang connection nga nung gi-mention ako ang 10 tribes of Israel. Katong 10 tribes nga nawala, mauni gipapangita sa bugtong ubuhi nga Dios sa panahon sa mga apostoles. Katong 10 lost tribes, sila man tong nawala na mga karnero. So ang mission sa mga apostoles makaigsunan, sa panahon na dawat nilang unang ulan, ni-reach out sila og thousands, daghan kay sila na mga na-convert mga kaigsunan, pinaagi sa balaang espiritu. Pero wala mo kabantay, kana tanan, puro na mga Hudyo. Buhat 2 verse 5. Tanan na mga Hudyo, sa sultis bugtong buhi nga Dios, kasi sulti niya sa 5, pangadto kamo dili sa agianan sa mga hintel,
ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon, kundili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel, maotong 10 lost tribe. So ang misyon sa mga apostoles, pangitaon ang mga nawalang banay ni Israel, mga karnero. Ha? Kinsay gaabre sa mensahe para sa mga hintel? Ha? Pedro, pinaagi sa pag-ampo ni Cornelio. Tama? Pero kinsay nagmisyon para sa mga hintel? Kinsay gamisyon? Wala lang si Apostol Pablo. Munang bitbit ni Pastor Elijah Paul Israel. Ang pasabot sa Elijah, espiritu gahom ni Elias. Ang Paul pasabot, siya ang mensahero sa mga hintel. Ang Israel, nagmadaugon sa Diyos ug sa tao. So diri sa ato ang mga kaigsunan, inote nato ha, wala gibubo ang balaang espiritu katong unang ulan, hangtod wala nabuo ang 12. Tama? Tama ba? Mabasa niyo sa Buhat chapter 1. Pag adto nila di adto mga kaigsunan, nagtipok ang 11 ka mga disipulo. Nagpangita jud og isa ang bugtong ubuhi nga Dios, mao tong napilian si Matias. Wala gibubo sa bugtong ubuhi nga Dios ang unang ulan, hangtod wala na kumpleto ang 12 ug mao po nay mahitabo karon sa 12 nga gibili ni Pastor Lai kay Pastor Mans. Nga kung dili makumpleto ang 12, di mo kasulod bala ang bukid. So karon sa ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, nagpaabot po ta sa ulahing ulan, Joel 2:28-29. Sa katapusang mga adlaw, ibubuos bugtong ubuhi nga Dios iyang espiritu sa tanan. Wala na ipili ha. Mabata, matigulang, malalaki man o mababaye. Wala na naipili mga kaigsunan. Mamili pag ang bugtong ubuhi nga Dios, mo reach out siya sa dakong panon, mamili pa sa di na pwede kay babae na, dari lang ko sa lalaki. Nga na inyong pagkailas Ginoo. So kaning 144,000 mga kaigsunan gikan sa 12 ka banay ni Israel. Mauning mukuha sa great multitude, dili lang sa Pilipinas. Matthew 24:14, isang yaw may balitas, mahitungod sa gingharian sa buong kalibutan, ug ang katapusan sa panahon moabot na, dili lang sa Pilipinas ang dakong panon. Sa kanatibuk-ang nasod, kinatibuk-ang sa kalibutan, mga kaigsunan. Para walay magmahay. Ha? Munang dili ra kita ang 144,000. Daghan pa ang mupuno sa atua mga kaigsunan. Puno ning gingharian nga gibitbit ni Pastor Lahi mga kaigsunan. Ha? So makita nato mga kaigsunan, naay mga paralel. Kabalo mo unsay paralel? Kanang sabay na mga events. Sa 12 apostles ug sa 144,000, isa-isahon nato na. Ha? Naay paralel. Una, ang 12 apostles mga kaigsunan, literal na mga Hudyo. Tama? Tapos, sa time nga nakumpleto na ang 12, gibubo na ang balaang espiritu unang ulan. Buhat 1:2, chapter 1 and 2. Nagtrabaho sila mga kaigsunan tungod sa unang ulan. ug sila ang first fruit sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? James 1 verse 18. Tapos, daghan ang mga Hudyo nga na-convert. Buhat 2:5. Paspasilang ninyo ang pagsulat sa mga bersikulo. Tapos, naay pangalan sa bugtong ug buhi nga Dios. Buhat 3:16. Walay mga limbong nga nakita sa ilaha. Juan 1:47. Nagsunod ni sila sa bugtong ug buhi nga Dios. Mateo 21 verse 1 to 9. Nagsinggit sila. Katong panahon nga nisulod na ang bugtong ug buhi nga Dios sa Jerusalem, nisinggit sila na sila bitbit nga palmera, singgit sa Hosanna, Hosanna. Ha? Ang sunod makaigsunan, nagtrabaho ang 12 ka apostoles bago ang dakong kasakit. Buhat 8:1. O wala po mo kabalo makaigsunan nga kaning 12 ka apostoles sa bugtong ug buhi nga Dios, nikanta ni sila kauban ang bugtong ug buhi nga Dios. Matthew 26 verse 30. Ha? Ug nipahulay sila sa adlaw ipapahulay. Lucas 23:56 ug buhat 17 verse 2. Ha? Ug wala ni sila nasagol sa pagkaipokrito sa mga Pariseo. Marcos 7 verse 1 to 15. Ug kaning 12 makaigsunan, mulingkod ni sila sa trono nga mag-apil sila sa paghukom.
Matthew 19:28. Nakopya ninyo tanan o paspas kayo, no? Kaminaw na lang mo live para mo tanaw mo. Ha? Mabalik man sa live. So, ang ganina, atong gisgutan ang 12 ka apostoles. So, dirita sa 144,000 na mga army. Una, ganina, literal na mga Hudyo. Tama? Ang 12 ka apostoles. So, diri sa 144,000 spiritual Israel. Galatia 3:29. Importante nga makabalo mo ana para maklaim ninyo. Dili mo magpataka og ingon man gud sa gaminsahe kami daw ang kuan 144,000. Kung wala mo yung mga supporting verse mga kaigsoon, ingnon ra mong kuan nga 12 tribes man na ni Israel. Anak day mo ni kuan, Jacob. Lahi day mo ni Jacob. Wala mo matubag. Di ba? So, kung sa 12 ka apostoles gikumpleto ang 12 gilisan si Judas, maupo dire sa 144,000. Time na kumpleto ang 144,000, silyuhan na, Revelation 7, verse 3, o Efeso 4:30. So magtrabaho ang 144,000 sa katapusang adlaw gamit ang ulahing ulan. Joel 2:28. Kung naay first fruit ang bugtong ubuhi nga Dios nga ninaog sa unang pagnaog niya, mao ni ang 12 ka apostoles, naapoy first fruit morning 144,000 bago ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Revelation 14:4. Daghan ang mga makonberte dakong panon. Revelation 7 verse 9. Ha? Ug naatay silyo sa agtang nga naa ang special name, naa ang pangalan sa atong bugtong ubuhi nga Revelation 14 verse 1. Walay paglimbong nga makita. Revelation 14 verse 5. Gasunod-sunod sa kordero. Revelation 14 verse 4. Ha? Ug mulid puning 144,000 sa dakong panon. Ha? Ug isinggit nato nga ang bugtong ubuhi nga Dios ang hari sa mga hari, ginuos ng Ginoo, Dios sa mga Dios. Revelation 7 verse 9 to 10. Magtrabaho bago ang dakong kasakit. Daniel 12 verse 1. Ug gaganina mga kaigsunan, wa mo kabantay nga nagkanta di ay ang 12 ka apostoles kauban ng bugtong ubuhi nga Dios. Diri pod kita ang mag-alawit sa bugtong ubuhi nga Dios. Revelation 14 verse 3. Ha? Ang Sabat maoy silyo sa atuwas bugtong ubuhi nga Dios makaigsoon. Revelation 7:1 and Revelation 14 verse 1. Wala ta nahaluan og doktrina sa Babylonia, spiritual Babylon. Revelation 14 verse 4. Og maglingkod ta kauban ng bugtong ubuhi nga Dios sa iyahang trono makaigsunan nga maghukom. Revelation 20 verse 4. So ang pinaka-importante diri mga kaigsunan, pinaka-importante ani bago nimo na ma-receive, bago ka ma-appeal ani 144,000, ayaw gyud pasag dii nga mahaluan og laing doktrina ang imong doktrina. Dapat mo atubang kas bugtong ubuhi nga Dios, mo nay giingon diha, walay mancha, way buling, way ikasaway. Dili na pwede individual. Wala may individual nga walay mancha, walay buling, way ikasaway. Wa may lain kundi ang bugtong ubuhi nga Dios raman. Ha? Kundi sa iglesia na sa bugtong ubuhi nga Dios. Pasabot, wala nahaluan og mga doktrina nga di mao. Ha? Kaning 144,000 mga virgins, mga pure. Ha? Kung unsa ang balaod sa unang panahon, mao ni gisunod sa 144,000. Ha? Ang Revelation 14:4 mga kaigsunan, sulti diha nga kita magsunod-sunod ta kung asa ang bugtong ubuhi nga Dios. Kaning 144,000 mao ni magsunod-sunod sa bugtong ubuhi kung asa man siya moadto. Tama? So kung diri pa lang di nakakabalo mo sunod sa bugtong ubuhi nang handoy pagigadato matug langit. Ha? Gisulti diha, magsunod-sunod sa kordero. Unya, saan mo pagsunod-sunod sa bugtong ubuhi nga ito? Diri pa lang daan, magbangag na kag-imo. Mabitaw ang gingharian dire, kay mao ni siya miniature ba? Ang gingharian dito sa langit. Kung dili ka kabalo mo sunod dire, kay gusto po ka mo labaw, ay dili gyud ka pwede dito. Kay kaning 144,000, gasunod-sunod man is bugtong ubuhi nga Dios. So gasunod po na direct, dili magbangag og imuha. Ha? And then mga kaigsunan, kabalo nagay ka mo sunod. Training ground maning kalibutan mga kaigsunan. Wa mo kabantay ana. Training ground ni dire. Kumusunod baka sa mga kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios. Lahi man gud pod ang uban mga kaigsunan kay ang sundon kasuguan ra. Wala nagi-apply ang gugma. Ha? Sama sa kanta kanunay Pastor Joseph, ang paghigugma sa igsuon kinahanglan nga batunan. Walakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios.
So mahitabuan ni mga kaigsunan. Pagsaka na to sa langit, mga langit, hisgot na taglangit mga langit. Mana naman ta, nakumpleto ng 44,000. Then kantahon na to ang kanta ni Moses. Nakabalura 144,000 ra. Kita ra. Bag-o ra mas pasurlahi gipadala. Sa henerasyon man nato, wag gid sila kabalo. Ha? Tanawa ra gud ninyo katong nisinggit ang unang anghel puro pagdayeg. Tanawa ang mga kanta ni Pasurlahi puro pagdayeg na tanan. Lakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kantahon nato mga kaigsunan ang kanta ni Moses ug sa kordero. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So dire ra ko kutob mga kaigsunan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot ko mga kaigsunan nga wala mo naburingan sa history nga atong gisgutan ug naa na mo'y makatubag nganong kita ang 144,000. Ang 144,000 literal nga number pero espiritual ni siya ng mga Israelites. Nadalay ko ng bugtong buhi nga Dios ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan. Dibalik na ko na tanan sa bugtong buhi nga Dios. Nadunggan na mo ang tingog sa diha nga ikaw nagtawag ug mibalik kami among amahan ug kami nagbabautismo sa balaan mong ngalan ug ikaw ang among sundon. Usa kami karon mga bugtong anak sa bugtong nga Dios, sa mga Dios ang manununod sa among amahan. Grabe na labing gamhanan ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Usa kami imong mga bugtong anak ug ikaw ang among amahan. Kanunay ka nagauban, hilay ka na mo ug ako among kalipay. Di kami para kanimong hari anong pamilya. Gikan kami sa kangit-ngit, kidalani mo sa kahayag, aron mahimong bugtong anak ug prinsipe sa imong gingharian. Usa kami karon wa nay kabalaka, sa gamhanan mong kamot giluwas kami. usa kami karon mga bugtong anak sa bugtong nga Dios, sa mga Dios ang manununod sa among amahan. Grabe na labing gamhanan ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Usa kami imong mga bugtong anak ug ikaw ang among amahan. Kanunay ka nagauban, hilay ka na mo ug ako among kalipay. Di kami para kanimong hari anong pamilya. Dugay kaming nasa laag, sinalikway ning kalibutan. Walay puloy-anan na panggipasulod mo sa imong gingharian. Ug ikaw nagbuwi sa kinabuhi sa Kalbaryo sa krus. Busa among nasayran nga kami pinangga mo. Usa kami karon mga bugtong anak sa bugtong nga Dios, sa mga Dios ang manununod sa among amahan. Grabe na labing gamhanan ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Usa kami imong mga bugtong anak ug ikaw ang among amahan. Kanunay ka nagauban, hilay ka na mo ug ako among kalipay. Di kami para kanimong hari anong pamilya. Dayeg ka na mo, pasidunggan ka, gamhal nga Dios na mo, higugmaon ka. Tanan namong mga sala ipasaylo mo. Usa kami karon mga bugtong anak sa bugtong nga Dios, sa mga Dios ang manununod sa among amahan. Grabe na labing gamhanan ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Usa kami imong mga bugtong anak ug ikaw ang among amahan. Kanunay ka nagauban,
Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.